Sino dito ang binago ng Diyos? Sino dito ang nagbabago sa Diyos? Marami yun no? Pag sinabing binago ng Diyos, pero yung nagbabago sa Diyos, parang nakakalungkot. Ano po? Hindi po tayo dapat nagbabago sa Diyos dahil ang Lord talagang nanatiling mabuti sa ating mga buhay at patuloy na nagiging tapat sa bawat isa sa atin. Ano po? Ako po ay isang sakit ng ulo ng ama ko. Na dati pag pumunta ako sa bahay ng father ko, talagang nagtatago na siya. Alam niya, problema lang ang dala ko sa kanya. Ano? Pero ako'y binago ng Panginoon Diyos. Ano po? Sino dito naniniwala na ako'y bago na? Bago na, nakita niyo naman, naka-double knit na. Ang pantalon ko nung araw, kupas-kupas na maong, napakahaba ng buhok, napakapayat, madalang pang maligo. At ang buka ng bibig ko nung araw, palaging, wow, pare. Ako po yung matagal naging alipin ng drugs, pero salamat talaga sa Panginoon Diyos. Ano po? Kinakanta ko nung araw to, pero pag kinakanta ko to, laging mapungay lang ang mata ko. Sino nakakilala sa inyo kay Eric Clapton? Wala. Pero sabi ko, nung ma-recall ko yung mga kanta ni Eric Clapton, sabi ko, siguro born again siya. Gospel song pala yung kanta niya. Tingnan niyo yung kanta niya. The God of this morning fell out of bed, trying to make it through the door. The well was I, then how much I am, trying to find a man's score. So there you were on the other side, brighten up my day. Well, I knew, yeah, right away that this could be my day. Tingnan niyo, gospel pala. Someone like you, Lord, makes me change my way. Well, someone like you, Lord, turn the nights into day. I wanna thank you Jesus, for getting me back on my feet again. I wanna thank you, yeah, well thank you once again, for getting me back on my feet again. Pero nung ako'y nasa Lord na, lahat ng awit ko po, binago ng Panginoon Diyos. Ano po? Sino po nanonood sa inyo na Wawawi? Aminin. Sino ang nanonood ng Wawawi? Baka sa EB sila, sa EB. Si Willie Revilla mo po, kaibigan ko po yan. One day, nakasakay ako sa auto niya, nakita ko yung auto niya, ganda ng sasakyan niya. May Bible. Pero nalungkot ako, yung Bible, maraming alikabok. Sabi ko, bro, mukhang hindi mo binabasa yung Bible mo, ano po. Kasi po nalulungkot po ako doon sa kanyang programa. Kaibigan ko po siya, pero nalulungkot po ako doon sa parte na pag siya'y bago magpalaro ng Wheel of Fortune ba yun? Wheel of Fortune. Hindi ba tinatanong pa yung mga audience, ano ang gusto niyong awitin ko? At habang inaawit niya, ito naman cameraman, kino-close up yung mga mag-asawa. Naghahalikan pa. Kasi po para sa akin po, parang nasasagwaan po ako, lalo sa mga mag-asawa. Ano po. So one morning, nagdi-devotion ako sa Panginoon Diyos. Kasi may mga kanta siya na pwede pala nating palitan ng mga letra nito para maibalik natin ang kapurihan sa Panginoon Diyos. Ano po? Awitin natin to. Tignan niyo yung kanta niya. Kung alam niyo, sumabay kayo ha. Dapat ganito pala eh. Parang kailan lamang
Ang buhay ko ay kay gulo, tila walang patutunguhan. Landas ko'y liko-liko, ngunit nang ika'y matagpuan, tila sa buhay ko'y kulang. Buhay kong kay dilim ay nagliwanag dahil sa'yo. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo na nagbigay sa akin ng saya at galak at tunay na pag-asa. Panginoon, kita'y aking itatanyag, papupurihan at sasambahin, at dapat lamang na paglingkuran. Ikaw lamang, Jesus. O, dali natin doon sa favorite verse nyo, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, at ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa kanya'y di mapahamak, kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo na nagbigay sa akin ng saya at galak at tunay na pag-asa. Panginoon, kita'y aking itatanyag, papupurihan at sasambahin, at dapat lamang na paglingkuran. Sino? Ikaw lamang, Jesus. Hindi ba pwede, dapat ibalik natin ang kapurihan sa Panginoon Diyos. Pero ako po, bago mag-share, ito po ang gustong-gusto kong awitin para sa Panginoon. Sa lahat ng binago ng Panginoon Diyos, ito ang dapat nating inaawit para sa Panginoon. Ano po? Nung una, ang akala ko'y ang buhay ko ay di na magbabago, at kahit ano pang gawin, ako'y nagbabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan, nang halos ako ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ako'y magpasya, nang sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad,
ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwid sa aking daan. Kung iisipin ko lamang, sa kahapon ko'y siya ang kulang sa lahat ng aking kailangan. Higit siya sa sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya magmula nang ako'y magpasya. Nang sa aking puso'y paghariin siya, anong himala ako'y nagiba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Ako'y binago niya. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Salamat po sa pagbabagong binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, bagamat ako'y hindi na po karapat-dapat na tumayo dito sa inyong harapan. Ngunit sa habag at pag-ibig niyo sa akin, narito po ako pang ipahayag ang inyong kabutihan na kung paano niyo po ako hinango mula po doon sa kadiliman papunta po sa kaliwanagan. Panginoon, patuloy mo ako samahan ang lahat ng lalabas sa aking labi, sa aking bibig. Kayo po ang mangusap, Panginoon. Gamitin mo lamang kung daluyan ang inyong pagpapala, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat po ng narito sa lugar na ito, Panginoon. Nawa po kung paano ko po yung naranasan ay maranasan kayo ng bawat isa, Panginoon. Kung paano mo binago ang buhay ko, Lord, baguhin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat po na may problema sa kanilang pamilya, sa kanilang mga asawa, kanilang mga anak, kapatid, kamag-anakan. Dalangin ko, Panginoon, bigisin mo sila sa isang espiritu, Panginoon. Maging sa lahat na may mga pangangailangan sa lugar na ito, Panginoon. Ipagkaloob mo, Lord, ang mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Maging sa lahat po na may karamdaman sa lugar na ito, Panginoon. Pagalingin mo po ang bawat isa, Panginoon. Akin po itinatagubilin sa inyo ang kabuuan ng gawain ito at maingat pong ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng pinakamataas na papurit pa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Magandang gabi po. Ako nga po ay anak ni Mang John. Sino po nakakilala sa inyo kay Dolphy? Wow, ang dami. Kay Jesus Christ, sino nakakilala sa inyo? Hindi nyo kilala. Pag si Jesus ang tinatanong, dalawang kamay tinataas. Taas ang dalawang kamay. Suko na tayo sa Panginoon Diyos. Palakpakan ninyo ang Panginoon Diyos. Isa lang ang start ng buhay natin. Baka mamaya nyo si Dolphy nandito, tumatalong pa kayo. Isa lang ang start ng buhay natin, si Jesus lang. Ano po, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ako po ay pangatlo sa anak ni Dolphy. 6 po kami magkakapatid.
Pero nung tumagal, dumami kami. Kami po ay naging 17. Actually, 18 kami, may adopted po sila ni Shasha na isa. Ano po? Ang eldest po namin si Boy 1. Siya po yung tatay ni Boy 2. And then sumunod kay Boy, si Sally, yung aming nag-iisang babae. Pangatlo po ako. Ang sumunod sa akin si Freddy. Kailan po ay umuwi na po siya sa Panginoon. Sumunod kay Freddy, si Edgar. Youngest po namin si Rolly, yung dati pong nasa John and Marcia. Ano po? Kami po ay 6 na magkakapatid. Pero tumagal nga dumami. Naging 17 po kami. Ano po? And I remember at the age of 8, ako yung 8 taong gulang na bata pa lamang po. Naghiwalay na po ang nanay ko at ang tatay ko. Pero sabi nga, bata pa akong maliit ay matalino na po ako. Matalino po in a sense na nung maghiwalay po ang aking mga magulang, ako lang po ang nag-iisang sumama sa mami ko. Ang 5 kapatid ko, lahat po naiwan sa ama ko. Kasi nung time na madalas na sila mag-away ng mother ko, ako madalas nakakasaksi ng pagtatalo ng mother ko at father ko. Dumating na nga sa punto ng buhay ng mami ko yung mag-suicide. Nakakuha ng gunting kasi mahilig manahe ang mother ko. May mga makina siya. Nung tumatakbo ang mother ko papunta sa kwarto nila ng tatay ko, dala-dala yung gunting na pantahe na umiiyak ang mother ko that time. Habol ako sa nanay ko, hindi ko na inabutan, nakapagsarado ng pinto. Kahit bata po ako, ang pumasok sa isip ko, may gagawin ng nanay kung hindi maganda kasi lagi sila nag-aaway ng father ko ng mga huling araw. Eksakto po, dumarating ang tatay ko, pumaparada yung sasakyan niya sa bahay namin. Naku, takbo kaagad ako. Iyak ako na iyak. Sabi ko, Daddy, nakita ko si Mami tumakbo sa kwarto niyo, dala-dala yung gunting. Naku, nataranta ang father ko. Binuhat ako. Inangat niya ako doon sa may pintuan kasi may screen doon na pwedeng sirain. Sabi niya, sipain ko raw. Nasipa ako, nakapasok po ako, nabuksan ko yung pinto. Nagpambuno na sila ng mother ko. Nahirapan po ang tatay ko kasi mas malaki nanay ko sa tatay ko. Ano po? Nakita ko po yung gunting, pumasok sa kamay ng nanay ko. Hanggang sa hindi na nga makatiis, lumabas ng bahay ang mother ko. Sinamahan ko ang nanay ko. Kami po ang unang bahay ni Dolphy dyan po sa La Loma. 2 karsada ang pagitan, may squatter area po doon. Doon ako madalas sinusundo ng nanay ko, nakikipaglaro sa mga bata doon. Kaya wala akong maisip kung saan ko dadalahin ng nanay ko nung nag-iiyak palabas ng bahay. Doon ko po dinala ang mother ko doon sa squatter area na yon. Siyempre, yung mga nakatira doon na naggulat, nagtataka sila, bakit dito nandiyan yung sabi, asawa ni Mandolphy, anak ni Mandolphy. Ba't dito nakatira yan? Kasi umupa kami ng mother ko na 1 kwarto. 1 kwarto na kasi laki lang ata ng organ. Ano? Na may 1 papag. Ang upa namin ng mother ko doon ay 20 pesos po. 1 buwan, ano po. Doon po kami nakatira. Kaya nagugulat ang mga kapitbahay. Nung time na yun, kahit hiwalay ang nanay at ang tatay ko, ako'y patuloy na pinag-aaral ang daddy ko. Ako po ay nag-aaral sa Lourdes, Quezon City. Panghapon po ako. Pag umaga, kaya nagugulat ang mga kapitbahay. Pag umaga, alas 5 ng umaga, ako po ay nakapila na po doon sa baksakan ng dyaryo, ng periodiko. Ako po ay umaangkat ng newspaper para meron po akong pangrasyon. May pangkain kami ng nanay ko. Alala ko, mami ko, pag magkri-Christmas, nagluluto siya doon sa diuling. Bibigyan ako ng 5 piso that time. Naalala ko, sabi niya, bibili daw ako ng spaghetti, tasty. Sabi niya, doon daw kami pagsasaluhan namin, pag Noche Buena. Pero sabi niya, umuwi ka naman sa tatay mo, sa mga kapatid mo, bumati ka. Kasi malapit lang. Uwi ako doon, nakita ko tatay ko doon. Grabe, siyempre yung lamesa ng daddy ko, nung daming handa, may mga hamon. Pero ako po naiiyak dahil naalala ko, mother ko, pawis na pawis, nagluluto doon sa iniwanan kong bahay. Naalala ko, daddy ko, nagtatampo pa sa akin. Sabi niya, ako daw ang junior, ba't di ako sumama sa kanya? Ang sagot ko sa daddy ko, naalala ko, maliit pa ako, daddy, 5 ang kasama mo, walang kasama ka, ako si mami. Ang mami ko po ay tiga Mabalacat, Pampanga. Ang mami ko po ay tiga Mabalacat, Pampanga. Ang mother ko po ay artista din. Sabi ko, Mami, baka pwede mo ako ilapit sa mga kilala mong producer.
Gusto ko lumabas sa pelikula para makatulong ako sa'yo. Inilapit ako ng mother ko, ako po'y tinanggap. Kaya since childhood ho, batang maliit pa lamang po ako, lumalabas na po ako sa mga pelikulang Tagalog. Na-bless kami ng mother ko, nailipat ko po ang nanay ko sa apartment, up and down. 180 pesos lang apartment dun, up and down. Ano po? Opo, 180 lang. Nakapundar po kami ng gamit, nagkaroon ako ng mga sasakyan. Napagpala po ako sa maraming bagay. Pero noong time na ako'y nagtatamasa po ng mga blessing, ng mga biyaya sa Diyos, doon na po unti-unti tumatakbo sa isip ko yung ako po ay nagiging rebelde sa ama ko. Kasi ang daddy ko very successful noong mga time na naghiwalay sila ng mother ko. At ang daddy ko hindi man ako maalalang dalawin, kundi padala lang ng padala ng pera, na which is para sa akin hindi po naman sapat yung pera lang. Siyempre, ang hinahanap po ng anak yung kalinga ng kanyang magulang. Ano po? Nung ako'y nakakahawak na po ng pera, may mga sasakyan, sabi ko sa sarili ko, makakabili na rin ako ng magmamahal sa akin. Nakahanap ako ng maraming barkada. Sa pagbabarkada, napasok sa lahat ng klase ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, babae, drugs. Lahat po ng kasalanan nandito po sa akin. Sabi ko nga noon, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon Diyos sa dami ng kasalanang nagawa ko. Pero God is so good. Ano po? Dahil sabi ng Lord, kasimple naman daw ng dugo ang kasalanan natin, kaya niyang paputiin to na parang yelong niebe. Ano po? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. At ang drugs na ginagamit ko that time, matagal na panahon na po ako nagbibisyo, kaya wag po kayo magugulat sa edad ko. Ano po? Pero ako'y blessed na makita ko yung mga kapatiran eh. Mukhang sabi ko, mukhang marami naman akong ka-Berks dito. Mga ka-Berks. Sino ba dito yung mga tiga-SKP? Wala. Samahang 40 pataas. Wala ba dito mga tiga-SSS? Wala rin. Samahang sobra 50. Ako po'y nag-drugs taong 1969 po. 14 anyos po ako, pero nakita nyo, hindi halata sa mukha ko no, dahil pinabata ako ng Panginoon Diyos. Ano po? Nakita mo si Brother Mike, batang-bata para si Bandolp. Lahat tayo laging bata sa Panginoon Diyos. Amen? Ang drugs na ginagamit ko, 1969, yung uso ngayon na shabu na napakarami sinisirang pamilya, kabataan. Sa akin yung shabu, mahina lang po. Ang drugs na ginagamit ko that time is opio. Heroin po ang ginagamit namin, 1969. Ang may pagawaan ng heroin sa Pilipinas, si Lim Seng. Siya po yung Chinese, nakauna-unahang pinapiring squad ni Presidente Marcos dyan sa Deport sa Taguig. May entrance fee pa yun pag pinanood mo ng piniring squad yun eh. 15 pesos. Ano po? Napanood po namin yun. Ang paggawaan niya ng opio, dyan po sa Obrero, Caloocan. Nung first time ako bumibili doon, baguhan ako. Sabi nung binibilihan ko, sabi, bago ka, anak ka ba ni Dolphy? Sabi nung kasama, alagaan mo, jackpot tayo dyan. Sabi niya, pulbus yan, bumili ka muna ng sigarilyo dahil baguhan ka lang. Tanggalan mo ng konting tabako yung sigarilyo, lagay mo yung pulbus, tapos pwede nang hititin. Hindi ganun ang ginawa ko. Grabe. Nung una ko subukan, nagulat po ako. Isang hitit pa lang, alam niyo, sumusuka ako. Isa nagdidilim ang paningin ko, ako'y nagblablanko. Pero tumagal, nasanay po ako. Lumakas ang konsumo ko sa isang araw, umuubos ako hanggang 30 balot ang nilalagay ko sa sigarilyo. 30 papelitos. Papelitos po ang tawag nila. Pagbili ko ulit doon, sabi ng binibilihan ko, gusto mo mas matapang? Sabi ko, paano ba'y matapang? Sabi niya, powder yan pwedeng direktang sisingutin mo sa ilong mo. Pwede ba yun? Sa ilong, singutin mo, pwede. Di ganun ang ginawa ko. Siningot ko naman. Grabe ang tapang. Pero alam niyo mga kapatid, nung makita ko yung sarili ko sa harap ng salamin, natakot na po ako. Natakot po ako, nagulat po ako ang ginawa ng gamot sa mukha ko. Nung makita ko yung mukha ko sa salamin, alam niyo, tuklap-tuklap ang balat ko sa mukha. Yung ilong ko po ay nagnanana, nauupod yung ilong ko. Noong mga panahon na yun, natakot na ako magpakita sa mami ko, sa daddy ko, hindi na po ako umuwi, dalaan sa sakyan ko. Dahil nakita ko yung mukha ko. Bumili na po ako ng ringgilya, na syringe. Nag-iniksyon na po ako.
Una po, sa laman lang ako nagsasaksak. Pero tumagal, lumakas ang konsumo ko. I consume around 60 packs a day po ang sinasaksak ko sa laman ko araw-araw. 6 na pong balot. Kada 30 minutos, 5 balot. Pero parang mahina na rin sa akin, kada 30 minutos, nawawala ang tama, tira na naman ako. Hanggang sa natuto na po ako mag-iniksyon sa ugat. Lalapit na rin ako para maipakita ko kay Bishop. Papakita ko sa inyo yung mga needle marks nung ako yung nagsasaksak po sa ugat. Hindi po alam ng tatay ko. Ako po'y talagang addict na po. Yung mga trabaho ko, yung mga pelikulang nasagutan ko, hindi ko na po nasipot. Nagalit ang mga producer sa akin. Ako po'y nag-drugs na lang na nag-drugs. At gusto ko rin po i-share sa inyo yung family namin, tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. Lahat po kasi kami magkakapatid ay pinag-aralan tatay ko sa Catholic school. Pinalaki po kami lahat ng mga Katoliko. Ano po? Lahat po naman tayo Katoliko, di po ba? Sino po Katoliko? Taas ang kamay. Galing Katoliko, wag po kayo mahiya. Sige po. Naririto po ako, di po naman para sabihin na magpalit tayo ng relihiyon. Ang dalangin ko lamang po sa ating Panginoon Diyos, nawa po lahat po tayo, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Sabi nga, maganda raw sa taong relihiyon. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po tayo maliligtas ng relihiyon. Relasyon lang sa Panginoon Diyos ang tanging makapagliligtas sa atin. Ano po? Kasi nung time na maliliit pa kami, naalala ko mother ko, alam niyo mami ko, bago mag-alas 6, hila-hila na kami magkakapatid ng nanay ko. Kasi pagdating ng alas 6, nakaluhod na kami doon sa pagkalaki-laking altar namin. Nagro-rosaryo. Ama namin, sumasalangit ka, sampay na. Araw-araw po yun. Ang father ko, masipag magtrabaho, pero Sunday, hindi po tumatanggap ng trabaho ang tatay ko. Nakalaan sa pamilya niya yun. Dahil ang daddy ko po, first thing in the morning, Sunday, we go to church. Bago kami ipasyal ng tatay ko, ipamili ng damit, ipanood ng sine, nagsisimba po muna kami. At ang father ko po ay blessed po sa buhay niya. Blessed po si Dolphy, kasi po, sabi po sa Bible, ang edad daw po ng tao ay 70. Pag medyo malakas, 80. Paglakpas na 80, bonus. My father, last July 25, he turned 81. 81 na po si Dolphy. At ang tatay ko po ay wala po sablayan sa simbahan ng Baclaran tuwing araw ng Miyerkules. Every Wednesday, nasa Baclaran ang father ko po. At ako naman po, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon Diyos na buhay dahil akala ko nung araw patay ang Diyos. Buhay po ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Buhay ba ang Diyos ninyo? Ako po yung anak ni Dolphy na nakikita po sa simbahan ng Quiapo tuwing araw ng Biyernes. Kami po yung mga naglalakad dyan ng paluhod. Sino po nakakadinig sa inyo ng Black Nazarene, Nazareno ng Quiapo? Ako po ay deboto niyan. Member po ako ng Hijos Nazareno ng Quiapo. Kasamahan po namin dyan si Vice, sila Noli De Castro po. Na every January 9, Enero 9, inilalabas yung Nazareno ng Quiapo. Kami yung mga nakapaa doon. Tapos may nakabalabal na tuwalya na mamanata. Pero alam niyo doon, habang namamanata ka doon, pagdaan mo sa maliliit na iskinita, ang dami nagiinuman. Sabi sa akin, pare, tagay mo na. Ay, hindi po ako nagsisinungaling. Pumunta kayo sa Quiapo, January 9, tignan nyo, karamihan ang namamanata doon lasing. Kaya nga ang dami na aksidente, mga sumasampa doon ng mga bara-bara, ano. May isa nga doon kasi pagbaguhan ka doon, sa hulihan ka bakal May isa nga doon kasi pagbaguhan ka doon, sa hulihan ka bakal Ang likuran noon, bakal, sa unahan lubid. Pagbaguhan ka, sa bakal ka muna
Susunod na taon, gusto mo sa lubid, lubid. May isang sinusundan ako mama doon, bulong ng bulong, sabi niya, kailangan makahawak daw siya sa lubid. Sabi ko, bakit kailangan tayo makahawak sa lubid? Sabi niya, kailangan makakuha daw siya nung hibla, nung abakan ng lubid. Sabi ko, bakit? Sabi niya, papakain ko doon sa manok kong panabong. Sabi niya, para manalo. At nung araw po, mga kapatid, alam niyo, pag ako'y nagsisimba, hindi naman ako nakikinig sa misa ng pare, kundi naghanap lang ako ng mga babaeng naka-miniskirt. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Bawal magsinungaling. Ano po? Ako po'y nambobola ng chicks, baka maisama ko pa uwi. Ano po? Gusto ko matapos na yung misa ni Father. Kasi pupunta pa ako sa karerahan. Pupunta sa sabungan, pupunta sa sugalan. Ano po? Hindi po kagaya ngayon nung ako'y makakilala sa Panginoon Diyos. Alam nyo, ngayon mga kapatid, pag pumasok po ako sa aming banyo, sa CR, kayo din po dapat ganito eh. Yun lang tubig na pampaligo natin, dapat po natin ipinagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Lord, thank you sa tubig na to. Magbigay ng kalakasan sa akin to, maginhawahan ng katawang. Tapos bago ako matulog, inaalala ko yung kabutihan ng Panginoon Diyos mula nung umagang nagising ako. Lord, matutulog na naman ako. Salamat sa pag-iingat, sa paggabay mo sa akin sa maghapon nagdaan. Sa umaga, pagmulat ng mata, hindi kagaya ng araw, pagmulat ng mata, kape. Pagmulat ng mata ngayon, Lord, thank you, may hininga. Buhay, may kalakasan. Bago ka kumain, pinagpapasalamat sa Panginoon yung lahat ng... Alam nyo, napakaganda na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon Diyos kasi sumasangguni tayo sa lahat po ng ginagawa natin. Ano po? At alam nyo mga kapatid, nung time po na yun, naging katuwiran ko sa buhay ko, naging malakas ang loob kong gumawa ng kasalanan kasi sabi ko, maintindihan naman ako ng Diyos, magsisimba naman ako, mamamanata, magro-rosaryo. Paulit-ulit ang buhay ko doon po tumakbo. Hanggang sa isang araw may dumating sa buhay ko na hindi ko na po matawag na pagsubok to. Before kasi nung wala pa ako sa Diyos, pag may mga trials, nagagalit po ako sa Panginoon. Sinusumbat ko yung ginagawa kong mga pagdarasal sa Kanya, pamamanata. Pero nung mabasa ko sa Kanyang salita, sinabi po sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, na ang lahat ay dumanas ng pagsubok at walang sino man sa atin bibigyan ng pagsubok na hindi makakayanan. Sa halip bibigyan tayo ng kalakasan upang ito'y ating mapagtagumpayan. Ano po? Mga kapatid, ako po yung anak ni Dolphy taong 1980 na nalagay po sa pahayagan. Ako po yung anak ni Dolphy na nasangkot po sa kasong arson with multiple homicide po. Ito po yung bahay nila Mina Aragon, nila Vic Del Rosario po ng Viva Films po. 6 na tao po ang namatay sa sunog na ito. Nung bago po ako nag-share ng testimony, hindi ko po sinishare to, pero isang gabi ako'y nananalangin sa Lord. Sabi ng Lord, share mo din yung nangyari sa kaso mo. Kasi ang tao nakakalungkot man sabihin, pero totoo naman. Ang tao kasi minsan kung ano nabasa niya sa dyaryo, yun na po laman ng isip niya. Ano po? Pag may nakita nga nakadungaw sa bintana, pag kinuwento sa katabi, nahulog sa bintana siya. Ano po? Kasi alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Diyos po, may plano po sa buhay ng bawat isa sa atin. May purpose po ang Panginoon Diyos. Sabi nga, ganong kalawak ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Umiwas man tayo na umiwas sa Kanya. Siya po ang gagawa ng pamamaraan para makapture Kanya. Ano? Mga kapatid, ako po ay anak ni Dolphy na nahatulang po mabilanggo ng habang buhay. Pero nakatayo po ako sa inyong harapan ngayon mga kapatid. Dito po sa church ng JA1. Tahasan ko po sinasabi sa inyo ito mga kapatid. Ako po ay walang kinalaman sa kasong ito. Dinala po ako sa Muntinlupa. Nung ako'y sinakay doon sa sakyan ng BJMP, alam nyo, nakaposas ako, special trip daw yon. Habang bumibiyahe po yung sasakyan papunta sa Muntinlupa, alam nyo, doon na po unti-unting tumakbo sa aking isip na walang Diyos. Galit na galit ako sa Diyos. Habang tumatakbo yung sasakyan, papunta ako sa Muntinlupa. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa Diyos. Kung may Diyos, sabi ko, alam mong wala akong kasalanan dito, sabi ko. Bakit kailangan madala ako doon? Maawa po kayo sa mga anak ko. Sabi ko sa Panginoon, maliliit pa ang mga anak ko.
Pagdating ko sa Muntinlupa, alam nyo, nangayayat ako doon mga kapatid. Hindi ako makatulog, hindi pa ako makakain. Iniisip ko, ba't ako nakarating doon? At gusto ko rin po i-share sa inyo yung buhay sa Muntinlupa. Buti nandito sila, Konsyal, at least madinig nila. Konsyal, ako isang buhay na patotoo. Gusto ko na dalangin ko magkaroon ng pagbabago sa Muntinlupa. Totoo po yun, 60 to 70% ng nakakulong sa Muntinlupa, wala pong kasalanan po. Dala lang po ng kahirapan, walang pang abogado, ang daming polgay. Kasi alam nyo, kaya doon sa mga kalalakihan na naririto, ano po, huwag nyo nang pangarapin makarating sa Muntinlupa. Ano? Dito na lang tayo magpuri. Ano? Alam nyo mga kapatid, sa Muntinlupa, ako'y buhay na patotoo. Ang preso sa loob ng Muntinlupa, basta't may pera, lahat po ng klase ng alak doon pwede nyo mabili. By order pa. Pag wala kang budget, gin, tanduay ka lang. Pag may budget ka, pwede rin pundador. Nakakabili ka. Ang sugal, grabe, kahit saan ka pumunta, mula sa Caracruz, Baraha, High Alay, Ending, Loteng, Weteng, meron din po doon. Sabi ko nga, paano kaya mababago ang tao rito? Dahil akala ko nung araw makakapagbago sa tao, tao rin. Hindi po pala tanging Panginoon Diyos lang po ang pwede magbago sa atin. Ano po? Ang drugs doon nakakaiyak. Mula po sa marijuana hanggang shabu, nagkalat po sa loob ng Muntinlupa. Paano mawawala ng drugs doon? Nagpapasok ng drugs doon, gwardya din. Paano mo naman kakapkapan yung gwardya nga eh? Alam niyo yung shabu doon, nakakagulat. Lunes pa lang, inilalako ng mga pusher yung shabu sa mga building, sa mga brigada. O kala mo, candy lang. Face to face yun. Lunes pa lang, hahagisan ka ng pusher eh. Sasabihin sa'yo, Kosa, linggo mo na bayaran yan. Kasi kami nung nandoon, iniisip namin, doon lilipas ang oras, araw namin. Linggo pa bayad, Lunes pa lang, papautang na sa'yo. Lalakas ang loob mo. Kukuha ka, tira ka. Medyo bitin ka, utang ka na naman. Tsaka mo lang namamalayan, palaki ng palaki problema mo. Bakit ka mo? Nakakulong ka na, meron ka pa obligasyon na dapat bayaran pagdating ng linggo. Ang tanong doon mga kapatid, paano pag di ka dinalaw? Yan ang pinaka-nakakaiyak. Ang laki ng pamalo. Yung kahoy na balila, kung tawagin nila, ang laki. Tapos may bangko kung sa kadadapa. At di nangangahulugan pag pinalo ka, bayad ka na sa utang mo. Linggo-linggo kang dadapa ron sa bangko na yun hanggat di mo nababayaran ang utang mo. Alam mo, nagro-roll call pag Sunday. Kahit di ka na makatayo doon sa higaan mo, may bubuhat sa'yo para idapa ka sa bangko na yun. Yung iba, umiiyak nga pag binuhat, inuunat yung kamay. Sabi, Kosa, dito mo na lang ako paluin. Kasi wala nang paglagyan sa likod, itim na lahat. Babae, meron din pong bayarang babae. Lalo pag Sunday, may nagdadala pong babae ron. Isang araw, nag-iikot ako sa Muntinlupa. Kinakausap ko sarili ko, sabi ko, grabe dito. Masahol pa sa laya. Masahol pa talaga sa laya. Kasi nagulat ako, pag pumasok ko dito sa kwarto na to, may nagsasyabu, may nagiinom, may nagsusugal, mayroong babae doon. Sabi ko, masahol pa sa laya. Sa laya, may huli ka eh. Doon, paano ka mahuhuli? Nakakulong ka nga. Sa takbo ng bilangguan, mga kapatid, wala kaming ginawa kundi uminom, magsugal, magsyabu. Lalo po naging grabe ang buhay ko. Naging worse ang buhay ko sa loob ng bilangguan. Nagulat ako isang araw na makita ko yung sarili ko sa harap ng salamin. Nagulat po ako, alam niyo, ang payat ko na. Ang payat ko, para akong bungo, ang haba ng balbas ko, ang haba pa ng buhok ko. Tapos may kalendaryo ako nakita nakadikit sa dingding. Nagulat po ako. Nung makita ko po yung kalendaryo, nagulat po ako, tsaka ko lang po naalala na ako po pala ay 2 linggo na pong hindi natutulog po. Naranasan ko po sa loob ng bilangguan, 2 linggong gising, shabu na shabu, hindi po kumakain, hindi po natutulog. Pero pag nag-iisa na po ako, umiiyak po ako. Tumaasa akong may Diyos. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo po ako. Maawa na po kayo sa akin. Sabi ko, alisin mo po ako sa bisyo na to. Palayain mo na po ako.
Maawa po kayo sa mga anak ko, Panginoon. Sabi ko, Panginoon, alam mo, wala akong kasalanan dito. Kasi alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Diyos po, nakikita po ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Ano po? Sabi nga, ultimo hibla ng buhok natin, binang po ng Panginoon Diyos. Ano po? And then, isang araw po, may tinugon po ako ng Panginoon Diyos sa aking mga panalangin. Kaya kung kayo po may prayer sa Panginoon, wag po kayo magsawang manalangin. Ano po? In His time, tutugunin kayo ng Diyos. Amen po ba? Kasi ako po ay nakulong 1980, pray sa Lord, dumingi ng awa sa Kanya. Ako po ay tinugon ng Panginoon Diyos ng 1994 po. 1980 po ako nakulong. Maiksi lang po yun, 14 na minuto lang po yun. Meron akong black and white na television, meron akong maliit na kwarto. Pagbangon ko galing sa higaan, dire-diretso ako sa TV ko. Ewan ko ba, bigla akong binuksan yung TV gano'n. Nakatingin ako sa TV. Meron pong ginamit ng Panginoon sa buhay ko. Nakita ko po dun sa television, nag-share po si Brother Eddie Villanueva po ng JIL po. Habang nag-share po siya, yung lahat na sinasabi niya, nakikinig ako, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis sa akin dito? Sabi ko. Kasi parang yung lahat ng sinasabi, parang ako. Tapos sabi niya, hindi mahalaga ang relihiyon sa inyo. Dapat sa inyo magkaroon kayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako yun. Tapos sabi niya, kayong gusto tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa maikling panalangin na ito, pumikit kayo, taas ninyo inyong kamay. Alam niyo, sa kagustuhan ko, maintindihan ko yung sinabi niyang panalangin, takbo ako sa TV ko. Alam niyo, nilakas ko ang volume. Ako po ay pumikit ng mga oras na yun, mga kapatid. Nagtaas po ako ng kamay. Sumunod po ako sa prayers na yun. And after po ng prayers na yun, meron po akong naramdaman na hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo. Pero damandama ko ng mga oras na yun, naniyakap po ako ng ating Panginoon Diyos. At nagulat ako kasi alam ko, pumikit lang, nagtaas ng kamay. Nagulat po ko, alam niyo mga kapatid, nakita ko po yung sarili ko. Nakaluhod po ako doon sa harap ng TV ko. Iyak po ako na iyak. Pati sipon ko nga tumutulo. Hindi ko po malaman kung ano nangyari sa akin, pero isa lamang po natatandaan ko ng mga oras na yon. Nang lahat po ng kasalanan ko po ay pinatawad po ng Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, napakabuti po ng Diyos. Hindi po totoo yun sa mga may bisyo pag sinabing bukas, kung nakakaisang kaha ako, bukas 15. Tapos 10, 5. Yung mga umiinom ng beer, babawasan daw niya gradually. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Subukan mo, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Yun ding araw na yun, babaguhin ka ng Panginoon Diyos. Ano? Kasi nung araw na yun, binigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Nagulat po ako. Talagang yung lahat ng parapernalya ko ginagamit sa bisyo, inipong ko, burner, tutor, aluminum foil, lighter, mga sigarilyo. Alam niyo, pinatong ko sa isang lamesa. Habang binabasag ko po yun, umiiyak ako. Kinakausap ko sarili ko, sabi ko, bakit mo ginanyan ang buhay mo? Bakit mo sinira ang buhay mo? Alam niyo, itapon ko yung gamit. Tayo daw, mga anak ng Diyos, kung meron tayong 24 oras sa isang araw. Ang diablo po, meron siya 25 oras. Pipilitin kanya agawin sa Panginoon. Kasi pagtapon ko ng gamit ko, may kumatok na kagad sa kwarto ko. Pagbukas ko, nakita ko yung mga kasama ko, ang dami na naman dalang shabu. Sabi sa akin, Kosa, patitirahin ka namin. Libre to, walang bayad. Nanalo kami sa sugal kagabi. Dati po doon, makatira na ako ng shabu, miski magkautang-utang po ako. At pag nakakita ako ng shabu doon, nakasubsob na ako. Pero alam ko po mga kapatid, ang gumawa ng pamamaraan na makaiwas ako ating Panginoon Diyos po. Kasi kahit anong dami ng shabu, alam nyo, nagulat ako sa sagot ko. Sabi ko, Kosa. Sabi ko, tsaka na. Sabi ko, maglalaba ako ng damit ko. Kahit meron akong tigapaglaba ko. May darating, dinalaw daw ng nanay niya, bumili daw siya, tira tayo. Tsaka na, sabi ko. Sulat pa ako sa tatay ko, matagal na ako di nakakasulat sa daddy ko. May darating, may bit-bit. Sabi ko, tsaka na, maglilinis pa ng kwarto. Magliligpit ng gamit, mamamalansya. Lahat po ng klase ng pamamaraan po sa tulong po ng Panginoon Diyos ay nagawa ko po. Alam niyo mga kapatid, doon na po ako unting-unting nakaiwas ang mga kasama ko. At doon ko na po inumpisahan hawakan at basahin po ang banal na aklat po. At
At ang unang-una ko po nabasa dito, nasusulat po sa John 1:12, na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko po kasi nung araw, mga kapatid, dasal ako ng dasal, simba ako ng simba, anak na po ako ng Diyos. Hindi po pala kailangan po tanggapin natin, papasokin natin sa ating puso, ating Panginoon. Kasi akala ko rin nung araw, ang pinakamalaking bilangguan yung pong Muntinlupa. Pero nung makakilala ako sa Panginoon, tsaka ako lang po naunawaan, mga kapatid, kung ano po ang pinakamalaking bilangguan. Kung kayo po ang tanungin ko, ano ba sa palagay nyo ang pinakamalaking bilangguan? Ang pinakamalaki pong bilangguan, ito pong mundong ginagalawan po natin. Dahil naririto po sa mundong ginagalawan natin, ang lahat po ng klase ng bilanggo, bilanggo ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, bilanggo ng laman, bilanggo ng kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kachismisan, pandaraya, panloloko. Lahat po ng klase ng bilanggo nandito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya mapalad po ako nung mabasa ko sa kanyang salita na susulat po sa John chapter 8 verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob po ng Muntinlupa, pinalaya na po ako ng Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Pero sabi ko noon, siguro ang tao pag born again, wala nang problema. Ano po? Pero maging handa po tayo mga kapatid kasi po wala pong exempted sa problema. Wala po exemption sa mga pagsubok. Ano po? Kasi na mahal ko na po ang Panginoon Diyos maging ang kanyang salita. Hindi ko po malimut yung taon na yun sa aking buhay. That was year 1997. December po yun, magpapasko. Ako po yung nagkakabit ng Christmas decor sa aming brigada. Nagkakabit ng mga dekorasyon dahil magpapasko. May isang preso, tumatakbo. Sabi niya, Kosa, sabi niya, may dalaw ka, sabi niya. Sabi ko, sino? Sabi niya, yung asawa mo nasa opisina. Nagulat po ako, ba't nasa opisina asawa ko? Kasi nakakapasok po mga dalaw namin doon. Actually, pwede matulog ang pamilya mo doon. Lalo pag kami mga okasyon, Pasko, Bagong Taon, Valentine's, tapos may privilege po ang isang inmates na once a month pwede matulog ang pamilya mo doon. Eh nagulat ako, nakita ko yung mga anak ng kasama kong preso, nagtatakbuhan yung mga bata, papunta sa tatay nila. Ang mga misis papasok, bitbit ang mga pasalubong. Eh nag-isip ako, sabi ko, bakit hindi nakapasok yung asawa ko, mga anak ko? Pero nag-alala po ako, sabi ko, baka nagkaroon ng problema sa bahay. Takbo ako sa opisina. Pagdating ko po sa opisina, nakita ko po talaga, wife ko, nakaupo nga siya doon. Pero nagulat ako. Kasi parang nagulat ako sa misis ko. Kasi dati ang asawa ko, pag nakita ako, parang sabik na sabik. Pag nakita ko, yayapos ka agad, hahalik ng asawa ko. Nagulat ako, hindi po siya natitinig doon sa kanyang pagkakaupo. Sabi ko, bakit di ka pumasok? Sabi ko, nahan ng mga bata. Nagulat ako nung magsalita ang misis ko. Alam niyo, sabi sa akin, asawa ko, hindi na ako makadalaw sa'yo. Sabi niya, hindi na ako makapag-antay sa laya mo. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Sabi ko po sa Panginoon that time, sabi ko, Panginoon, bakit po ganoon? Kailan po ako nakakilala sa inyo? Sabi, tsaka pa dumating sa buhay ko to. Pero alam niyo, gano'ng kabuti ang Panginoon Diyos sa buhay ko. Kasi po, nung magpaalam po ang misis ko sa akin, agad po nagrema sa akin. Pinaalala po ng Lord yung nabasa ko sa kanyang salita. Actually, kababasa ko lang sa Bible noon. Nung magpaalam po ang misis ko, nagrema po sa akin yung nasusulat po sa Santiago. James chapter 1 verse 2 hanggang 3. Na magalak kay lubos kung may dumating sa inyo sari-saring pagsubok sapagkat susubukin ko kayo upang lalong maging matatag inyong pananampalataya. At kung yun ay inyong mapagtagumpayan, kayo magiging ganap at walang kakulangan. Masakit po sa akin talaga yun, pero hindi ako nagpalata sa misis ko. Kunyari, dinededma ko lang yung paalam niya. Sabi ko na lang sa asawa ko, sige kako, wag mo na lang kako pabayaan yung mga anak ko, yung mga bata. Sabi mo, bantayan mo kako yung mga bata. Umuwi po ang misis ko. Ako po ay nalulungkot doon sa anak kong panganay na lalaki.
December kasi nagpaalam ang mami niya, hindi alam na mami niya, naunang dumalaw yung anak kong panganay na lalaki, November. Kaya doon sa panganay ko, anak, may nadidinig na po. Nagsusumbong po yung bata sa akin. Sabi niya, Daddy, sabi niya, si mami may lalaki sa bahay. Sabi niya, hindi ko rin pinapahalata sa anak ko yun. Kasi nag-aaral ang anak ko noong mga panahon. Ayoko po masira yung pag-aaral ng bata. Kunyari, dinidedma ko lang yung sumbong ng panganay ko. Mahilig maglaro yung anak ko ng basketball. Malaking bata ang magaling mag-basketball. Pag dinadalaw ako ng anak ko, antimano, magbibihis kagad ng panlaro niya, rubber shoes. Nung naguhubad na sapatos yung panganay ko, ako po'y nagulat, meron po ako nakitang nalaglag na balisong. Galit na galit po ako sa panganay ko. Sabi ko, ba't may dala kang balisong? Sabi ko, buti hindi ka nakapkapan sa gate, kundi nakulong ka rito. Galit na galit ako. Sabi ko, dalhin mo nga dito yung balisong. Alam niyo, lumapit po yung panganay ko, dala yung balisong. Yung galit ko po sa anak ko, napalitan po ng awa. Kasi paglapit na anak ko, dala yung balisong, niyakap ka agad ako. Iyak nang iyak yung bata. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi, saan mo ba gagamitin yung balisong? Naawa ako nang magsalita yung panganay ko. Sabi niya, Daddy, sabi niya, magpaalam sana ako sa iyo. Sabi niya, papatayin ko si mami tsaka yung lalaki. Awang-awa po. Awang-awa po ako sa panganay ko. Niyakap ko yung panganay ko. Sabi ko, anak, sabi ko, wag mong gawin niya. Sabi ko, hintayin mo, lalabas ako dito. Sabi ng panganay ko, Daddy, sabi niya, habang buhay ang sentensya mo, kailan ka pa lalabas dito? Sabi ko sa panganay ko, anak, magtiwala tayo sa Panginoon Diyos, lalaya ako rito. Hinatid ko yung anak ko habang naglalakad kami papunta palabas. Dala ko yung balisong, sinurrender ko sa opisina. Sabi ng anak ko, naalala ko, naiyak. Sabi niya, Daddy, sabi niya, sana makalabas ka na. Sabi niya, miss na kita. Sabi ko, anak, kantahin mo ako. Pero nung pabalik na po ako sa brigada, ako po aminin ko rin sa inyo mga kapatid, noong mga oras po na yun, muli po ako nagkasala sa Panginoon. Nung ako'y naglalakad, umiiyak ako. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, sorry po. Sabi niya, may baong ka na ba? Eh kahit wala, sabi ko, meron dad, okay lang ako. Hindi, alika. Sama naman ako, sabi niya. Parang kailan lang, galing kami ni Shasha sa Hong Kong eh. Binuksan yung maleta niya. Kasi nakabukod-bukod ang dollars niya eh. Pag Hong Kong, pagbukas niya. Sabi niya, swerte ka. Sabi ko, bakit dad? Ito, meron pa ako natatabing 1,000 Hong Kong dollars, sabi niya. Sabi niya, alika, punta tayo sa maleta ni Shasha, huwag ka maingay, pakikilaman natin. Kumupit. O, hindi ako kumupit siya. Kumupit siya. 300. Sabi niya, ito, Junior, 1,300. Baon mo. Sabi ko sa tatay ko, Daddy, nakita mo, pati ikaw ginamit ng Diyos. Sabi niya, bakit? Wala pa ako sa Hong Kong, may Hong Kong dollars na ako. Sabi ko sa daddy ko, ano po? Alam niyo, ako po yung nagbe-bless sa Panginoon. Pagdating ko sa Hong Kong, paglapag ng eroplano, may sumalubong sa akin, 2 Pilipino naman sila, pero nakadamit pulis. Sabi ba naman sa akin, ikaw ba si Kison? Hindi ako makasagot, baka iposas ako eh. Inulit, ikaw ba si Kison? Sabi ko, opo. Halika, sumunod ka. Naku, patay. Ang bigat ng lakad ko. Sabi ko, Lord, sabi, lumaya ako, sabi ko, ng legal. Sabi ko, ano? Pagdating sa labas, alam niyo mga kapatid, hindi ko po makalimutan. Ang tatay ko po, hindi po ako napasakay sa ganitong kotse. After 18 long years sa bilangguan, pagdating ko sa unang biyahe ko sa Hong Kong, paglabas ko ng airport, alam niyo, tinuro ng gwardiya sa akin, alam niyo, may nakaparada po doon limousine, yung daw ang service ko. May driver po. Hindi ko po makalimutan yung pagsakay ko doon sa limousine, iyak ako na iyak doon sa likod. Habang nag-drive yung in-check na driver, iahatid daw ako sa hotel, tingin ng tingin sa salamin, sabi siguro ng driver, sira ata ulo nito. Kasi iyak ako nang iyak eh. Dinala ako sa 5-star hotel. Alam niyo, na-bless po ako doon. Mga Pilipino na nakaharap ko doon. Pinamili ako ng mga damit, sapatos, relos. Blessing, ang dami ko pong blessing. Iyak ako na iyak. Tinitignan ko yung yung aking i-impake. Bukas uwi na ako. Sabi ko, paano ko i-impake to? Napakaraming blessing. Ano po? Alam niyo, paglapag ng eroplano ko dito sa Pilipinas, diretso kaagad ako sa tatay ko. Ang dami kong pinamili sa daddy ko.
At yung binigay sa akin ng daddy ko, 1,003, hindi ko pa ho nagagamit. Nasa bulsa ko po. Daddy, sabi ko, binigay ko sa kanya, ang dami. Sabi niya, ano ito? Sabi niya. Sabi ko, pinabibigay sa'yo. Sabi niya, sino? Si Jesus nga eh. Napatunayan ko po sa tatay ko na mayaman po ang ating Panginoon Diyos. Hindi po ako magtatapos dito hanggat di ko po na-share si Dolphy sa inyo. Gusto ko po i-share sa inyo tatay ko. Gusto niyo ba share ko si Dolphy? Mabait po ang tatay ko. Napakabait na tatay, napakamatulungin po. Napaka-relihiyoso pa. Sarado kandado yun, nawawala pa susi. No, ang daddy ko po kasi sa umaga, dadatnan mo yun, may maliit na gym, nagpapapawis yun. Pag inabutan mo siya nagpapapawis yun, tignan mo kamay nun, may hawak na rosaryo yun. Alas 5 ng hapon ng tatay ko, naliligo na po. Every day. Kasi pagdating na 6, papanik siya doon sa balkonahe niya. Every day, 6 to 7, nagnonobena po ang tatay ko. Every Wednesday, nasa Baklaran ang tatay ko. Every Sunday, nasa Forbes Park, doon po nagsisimba sa Makati. Pag sumakay ng kotse, bawal ka usapin. Gaganong kagad sa iyo pag nagsalita ka. Kasi dati ko habang nakasakay sa kotse niya, hanggat di po siya nakakarating sa pupuntahan niya, hindi po siya tumitigil, nakakadasal po. Then one morning, nagdi-devotion po ako sa Panginoon. Pagtapos umawit, mananalangin. Ako po yung nakapikit na nananalangin ng mga oras na. Nagulat po ako mga kapatid, gusto ko po share sa inyo to. Nakita ko po ang tatay ko, dumaan po sa harap ko. Nakaputim-puti po ang tatay ko. Alam niyo, umiyak ako ng umiyak kasi may nakita po akong guhit. May guhit po ako nakita dito. Dito po nakalagay po, save. Dito po, hindi po save. Umiyak po ako ng umiyak sa Panginoon. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, nakita ko po ang tatay ko. Sabi ko, tulungan mo po ang daddy ko. Sabi ko, kung paano kita nakilala, makilala ka ng tatay ko. Sabi ko, hindi man ako gamitin mo, Panginoon, gumamit ka ng mga anak mo para makakilala ang tatay ko sa iyo. And then isang araw na-invite po ako sa isang malaking gawain po talaga to sa Jade Valley Restaurant po, sa Tomas Morato po, para mag-share ng testimony. Friday din po yung araw na yon. Ang tatay ko naman pag Friday, nagte-taping siya ng Home Alone Dariles. Nung pumanik na ganyan yung MC, sabi niya, ngayon po ay madidinig po natin ang testimony ni Brother Dolphy Jr. Siyempre, panik na ako sa pulpito. Nandoon pa lang po ako sa magandang hapon po sa inyo. Yung may hawak po ng program, yung babae, nakaupo sa likod ko, hawak yung program. Kinalabit ako, sabi niya, brother, sandali. Ano gagawin mo? Sabi niya. Sabi ko, magte-testimony po. Sabi niya, wag na. Kumanta ka na lang. Siyempre, nagulat po ako kasi matagal na po yung invitation ko na yon. Eh di kumanta naman ako. Pero pagkakanta ko po, nung naupo na ako, sabi ko sa Panginoon, Diyos ko, ba't di po ako pinag-testimony dito? Sabi ko, pinaghandaan ko po to. Maya-maya konti, kinakapa ko yung bulsa ko. Kinuha ko yung cellphone ko. Ewan ko ba naman, bigla akong pinindot, Daddy. Sumagot ang driver ng tatay ko. Sabi niya, ano yun? Kausapin ko, Daddy. Binigay sa tatay ko. Sabi ng daddy ko, Junior, anak, ano yun? Sabi niya. Sabi ko, Daddy, anong oras pa ka ako ang break time mo dyan sa ABS? Ang sabi ng tatay ko, alas 7. Sabi ko sa daddy ko, Daddy, tamang-tama. Sabi niya, bakit? Sabay na tayo kako maghapunan dito. Nagalit siya. Hindi pwede. Sabi niya, dami-daming kinukunan eh. Tatawagan kita mamaya. Hindi pinatay ko po. Alam niyo, nagulat po ako mga kapatid. Wala pa akong 5 minutes po. Rumiring po ang cellphone ko. Nakita ko po tatay ko. Sabi ng daddy ko, asan ka ba? Daddy, Jade Valley Restaurant, malapit lang ako sa ABS. Nagulat po ako nung sumagot ang daddy ko. Sabi niya, sige, antayin mo, darating ako. Hindi ko po ina-expect yun. Kasi ang daddy ko, wag lang kami magtampo sa kanya. Oo lang ng oo, tatay ko. Pero nagulat po ako mga kapatid. Nakita ko po ang tatay ko. Eksaktong alas 7 po. Nakatayo po doon sa pintuan ng Jade Valley Restaurant ng tatay ko. Na kung paano ko po siya nakita nung nananalangin ako. Nakita ko po ang tatay ko doon, naka-all white po. Puting-puti ang tatay ko. Tinatawag ako, pero galit na galit siya. Sabi niya, paglapit ko sa pinto, sabi ng daddy ko, ano ba ito? Sabi mo, maghahaponan tayo. Oo nga, daddy, maghahaponan. Ano nga to kasi libo ang tao eh.
Sabi ko, Daddy, gawain ng Panginoon. Di, inakay ko na siya papasok, hindi na po siya nakaiwas. Ano po? Pero alam niyo mga kapatid, ang talaga pong may programa ng buhay natin ng Panginoon Diyos. Hindi ko po makalimutan yung araw na yun kasi pag-upo ng tatay ko sa unahan, may isang lalaki lumapit sa mikropono. Sabi ba naman ng lalaki, ngayon po madidinig po natin ang testimony ni Brother Dolphy Jr. Hindi po kasi ako nadidinig ng tatay ko mag-share ng testimony. Pero alam ng tatay ko, naglilingkod ako sa Panginoon Diyos. Alam niyo mga kapatid, ako'y nagpapatotoo na po, iyak ang tatay ko sa unahan. Lalo na po nung mabanggit ko na ako'y masangkot sa isang kaso. Kasi po nung mangyari po yung sunog na yon, magkasama po kami ng daddy ko sa bahay niya. Birthday po ng unang apo ng tatay ko. Iyak po na iyak ang tatay ko. Tumakbo po ang daddy ko sa unahan, niyakap ako ng tatay ko. At ang una ko nadinig na sinabi ng tatay ko sa akin, sabi niya, anak, isama mo na lahat ng kapatid mo dito. At doon po sa gawain mga kapatid, kitang-kita ko po ang daddy ko po. 2 kamay po nakataas sa tatay ko, tumanggap po. At di ko po binabayaran ng metro niya hanggat di siya born again. Ako'y namamalengke sa Nepa Q-Mart. Mahilig po ako magluto. Nagluluto ng ulam, nangangatok po ako ng kapitbahay. Siyempre, gagamitin ko yung magandang umaga. Ako po'y anak ni Mandolphy, diyan sa kapit. Ito po niluto ko, tikman nyo. Pag pinapasok niya ako, huli na siya. I-sharean ko na siya. Ano po? Sabi nga ng iba, ba't di ka ba nahihiya? Bakit? Minsan nakikita namin, nagbubus ka. Tapos MRT, LRT. Hindi. Ba't di ka nahihiya? Kasi pag sakay ko doon, gusto ko makilala ako eh. Hindi nakakahiya nga. Gusto ko nga makilala ako. Kasi pag tinanong niya ako kung ako'y anak ni Dolphy, huli na siya. Sharean ko na siya ng salita ng Diyos. Di po ba? Ini-encourage ko lamang po kayo. Ito bang Batangas ba? Ito Batangas City ba to? Ito bang Batangas City gusto nyo maging City of God? Ulitin ko. Ito bang Batangas City gusto nyo maging City of God? Huwag po kayo manatiling nakaupo. Huwag po kayo magagalit. Ano po? Marami kasing Kristiyano, kontento na siya. Nag-church naman ako eh. Kasi pagdating mo dun, tatanungin ka ng Panginoon Diyos, ano ginawa mo? Wala ba kayong desire sa heart nyo, mailapit ninyo ang mga loved ones nyo sa Panginoon? Huwag nyo sabihin lahat ng pamilya nyo, born again na. Wala ba kayong desire sa puso nyo, mailapit ninyo ang mga mahal nyo sa buhay? Pwede pag uwi mo mamaya, sabihin mo, ano ba, tiya mo, kapatid mo, nanay mo, lahat ng kamag-anak mo, uy, galing ako dun sa church, nadinig ko yung anak ni Dolphy, grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Hindi na natin kailangan makulong ng 18 years. Ngayon pa lang, kailangan tanggapin mo ang Panginoon Diyos. Di po ba? Tapos pag uwi mo, sharean mo na siya. Tapos bukas, Friday, sharean mo. Sunday, kasama mo na siya dito, di ba? In-encourage ko lamang po kayo lahat mga kapatid. Ano po? Kayo din lahat, magkaroon kailangan ng katapangan, mag-share ng testimony dito. Ano po? Minsan nahiya ako sa Lord pag nakikita ko yung pangalan ko nandun. Ano po? Kayong lahat dapat magpatotoo din dito. Kasi isang araw nakapo ko sa isang church, may 2 babae magkatabi, nagkwekwentuhan. Sabi ng isa, Sister, born again ka ba? Sabi ng isa, oo. Matagal na. Ilang taon na? 35 years. 35 years, hindi halata. Paano mahalata kung palagi ka lang nakaupo dyan, di ba? Dahil sabi nga, the more na marami tayo nagte-testify dito, the more na marami tayo mailalapit na kaluluwa sa Panginoon Diyos. Dahil sabi nga, isang kaluluwa lamang ang maligtas, libu-libong manghel nagpapalakpakan sa langit. Tama po ba? Eh di lalo na kung isang chismosa lang magbalik loob sa Panginoon Diyos, milyong-milyong mga anghel nagpapalakpakan sa langit. Pwede bang umawit tayo na isang awit para sa Panginoon? Pwede ko bang awitin natin to? Kasi alam niyo mga kapatid, sabi sa Bible, Mateo 11:28-29, aminin niyo man hindi naniniwala po kung about isang naririto may kabigatan sa buhay. Taas ang kamay na walang kabigatan, napakaswerte mo. Lahat tayo may kabigatan. Sabi ng Lord, bigay mo na sa akin yan. Dalahin mo pamatok ko, magaan ito. Sabi ng Lord, bibigyan kita ng kapahingahan. Hindi rest in peace yun, ha? Kasi meron tao, pag lalo may pera sa bulsa, laging sinasabi, kaya ko pa naman eh. Pag sinabi mong kaya mo, hindi po makakakilos ang Panginoon Diyos sa buhay ninyo.
Bigay po natin ng buhay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Pwede ba tumayo tayong lahat? When you feel the world is tumbling down on you, and there is no one that you can hold on to, just face the rising sun and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He makes you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I would give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Sige po, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. Tayo po'y mananalangin po na may kling panalangin. Ano po? Sabi nga, kung talagang bubuksan lamang po natin ating mga puso, papapasukin ng Diyos. Naniniwala po ako na kung paano po nakakilos ang Panginoon sa buhay ko, kung paano akong binago ng Lord, gagawin din ng Panginoon sa inyo ito. Pwede ko bang tanungin dito, sino po ba yung mga naanyayahan na dumalo, yung mga first time na nakadalo sa ganitong gawain? Pwede ba magtaas ng kamay? Sige po. Yung mga naanyayahan po. Sige po, pwede ba magtaas ng kamay? Thank you, Jesus. Sa lahat po na nagmamahal sa Panginoon Diyos, taas ang kamay. Sa lahat po na hindi kinakahiya ang Panginoon Diyos. Alam nyo, marami kasi sabi nga, wag po natin. Sabi nga, dalawang klase po ang Kristiyano, no? Isa pong nagpapagamit sa Diyos at isang ginagamit ang Diyos. In-encourage ko lamang po kayo, especially doon sa mga kapatiran. Doon sa lahat po na nagmamahal sa Panginoon Diyos, na first time na nakadalo, pwede ko ba kayo anyayahan dito sa unahan? Tayo po'y mananalangin. Maging doon sa mga kapatiran, na gusto nyo po, na ako po kasi nung ma-born again po ako, gustong-gusto ko po laging tumatanggap sa Panginoon Diyos. Ano po? Sige po, wag po natin aksayahin to.
Hindi po ako tumatawag sa inyo ang Panginoon Diyos po. Sige po. Ulitin ko po. Maging sa kapatirang narito. Sino dito ang gusto mag-recommit ng buhay sa Panginoon Diyos? Sige po, inaanyayahan ko po kayo dito sa unang tayo po yung mananalangin po. Thank you, Lord. Hallelujah. Bago po tayo mag-pray, si Bishop Art po magpe-pray sa inyo, pero bago po tayo mag-pray, gusto ko lang po i-share to doon sa mga kabataan na narito. Ano po? Alam niyo po, pinaalala po kasi ng nanay ko sa akin to. Kasi nung lumaya po ako, nagulat po ako sa mga kabataan. Ano? Grabe po ang kabataan. Kasi mapalad po ako nung lumaya ako, dinatnang kong buhay ang nanay ko, tatay ko. Ako po ay nakaluhod sa nanay ko, sa tatay ko, humingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa magulang ko. Sige po, lumapit po tayo dito. After po nito, magpe-pray po tayo. Kasi nung lumaya po ako, nagulat po ako. Ang kabataan ngayon, napagsabihan lang ng magulang, mother ko, alam ko nasa piling na po siya natin, Panginoon Diyos. In-encourage ko lamang po kayo, mga kabataan, miski hindi sa kabataan, alam ninyo sa bawat isa sa inyo kung sino nagkaroon ng problema sa magulang ninyo. Yakapin nyo, parents nyo, humingi kayo ng tawad sa magulang ninyo. Dahil walang magulang na naghangad mapasama anak niya. Ano po? Kailan kaya tayo hingi ng tawad sa magulang natin pag nakahiga na sa kabaong? Ano? Madidinig kaya kayo ng magulang nyo? Sige po, tinatawag ko po si Pastor Art. Bishop? Imungo tayo sandali at pumikit. Ito ang araw na ginawa ng Diyos para lubos natin makilala siya. Paghariin natin siya sa puso natin. Habang tayo nakayuko at nakapikit, ipatong natin ang ating mga kamay sa ating dibdib. Sinisimbolo po na binubuksan natin ang ating puso para sa Kanya. At handa natin siyang tanggapin bilang tagapagligtas ng ating buhay. At lahat na nagmamahal kay Jesus, handang baguhin siya ng Panginoon. Sumunod ang lahat sa panalangin ito. Sabihin natin ng buong puso, Panginoong Jesus. Sige, lakasan pa po natin, Panginoong Jesus. Lumalapit po ako sa iyo. Salamat po sa katotohanan na ikaw lamang ang makapagbabago ng aking buhay. Ikaw din lamang ang tagapagligtas at wala nang iba pa. Lumalapit po ako sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat kong nagawang kasalanan. Patawarin niyo po ako mula sa aking pagkabata hanggang kasalukuyan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Lord, baguhin mo po ako sa aking masasamang ugali, masasamang bisyo, at mga maling kinagisnan. Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag mong hayaang mabura hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Panginoon, gamitin niyo po ako para sa kaligtasan ng aking kapwa. Tulungan mo ako, Panginoon, makapaglingkod sa iyo, makapag-akay ng mga kaluluwa sa iyong harapan. Salamat po. Mula ngayong gabi, tinatanggap ko ang karapatan maging anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Manatili kayong nakayukot nakapikit, ako na lang mananalangin. Lord, nakita mo kung paano ka tanggapin ng mga tao. Idinadalangin ko, Diyos,
lahat ng taong narito, uhawin mo ng iyong salita, magbasa ng Biblia, upang silang lahat ay lumago sa kanilang mga pananampalataya. Idinadalangin ko, Panginoon, na wala ni isang man taong pumunta dito na mapahamak sa impyerno. Bagkus, Panginoon, lahat ay manatiling tapat sa iyo. Punin mo ng pag-ibig ang bawat isa. Baguhin mo sa anumang bisyo at sa anumang masamang ugali. And Lord, hayaan niyo pong tulungan niyo po kami na makapaglingkod kami sa iyo habang kami nabubuhay. Salamat po at minsan pa, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat miyembro ng pamipamilya ng taong narito. Born again din lahat, O God, kung paano naranasan ka namin, naranasan ni Brother Dolphy Jr., God, ang iyong kamay, ang iyong patnubay, ang iyong Espiritu Santo. Kaming lahat ng binago mo, gamitin niyo kami mightily. Salamat po, Ama, sa iyong mga kamay. Inihandog ko po ang buhay ng lahat ng tao na sumampalataya sa iyo. I declare your blessing to them, God, in the name of Jesus. And Lord, hayaan niyo ng bawat sa amin, madatnan mong naglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. To God be the glory forever and ever. In Jesus' name. Lahat ng tagalangit ngayon, magsabi ng Amen, and Amen, and Amen.